Values Education 9, Term 1, Learning Competency 5C, na ilalapat ang mapanagutang pagpapasya na nakaugat sa pananampalataya o paniniwala. Maligayang pagbabalik sa ikatlo at huling bahagi ng ating aralin. Ngayong alam na natin kung paano kumilos ang ating konsensya, ang malaking tanong na lang ay, paano natin ito tuluyang isasabuhay sa totoong mundo? Ngayong araw, titingnan natin ang mga konkretong paraan upang ang bawat desisyon natin ay maging mapanagutan at nakaugat sa ating pananampalataya. Narito ang ilang paraan sa pagsasabuhay ng mapanagutang pagpapasya na nakaugat sa pananampalataya o paniniwala. Ang unang hakbang ay ang pangkalahatang pag-ayon ng ating buhay sa mga turo ng ating paniniwala o relihiyon. Hindi pwedeng mabuting tao ka lang sa tuwing ikaw ay nasa loob ng simbahan, moske o kapilya. Pero iba ang iyong ugali kapag nasa harap ka na ng computer o kasama ang barkada. Isang malinaw na halimbawa nito ay kapag pumipili ka ng mga salitang gagamitin mo sa pag-comment sa social media. Kahit galit ka o nakikipagtalo sa internet, pinipili mo pa rin maging mahinahon at magalang dahil iyon ang moral na prinsipyo at aral ng iyong pananampalataya. Ikalawa, ang ating pananampalataya ay direktang sumasalamin sa kung paano natin itinuturing ang mga tao sa paligid natin. Ang paggalang at kabutihan ay hindi ibinibigay ng may pinipili lang o kung sino lang ang sikat sa klase. Halimbawa, kapag may bago kayong kaklase na galing sa ibang probinsya at medyo nahihiya pa, sa halip na pagtawanan o iwasan ang kanyang accent, ikaw ang unang lalapit upang batiin siya at iparamdam na welcome siya. Yan ang kabutihang walang pinipili. Ikatlo, ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagkilos o serbisyo. Ang pagiging mapaglingkod ay ang paghahanap ng pagkakataon upang gumaan ang buhay o pasanin ng ibang tao gamit ang lakas at oras mo. Isang simpleng sitwasyon sa paaralan, nakita mong nahihirapan ang iyong utility worker o janitor sa pagbubuhat ng mga mabibigat na upuan sa inyong silid-aralan dahil marami siyang inaasikaso. Kahit hindi mo ito opisyal na tungkulin, kusang loob mo siyang tinulungan upang matapos agad ang kanyang trabaho. Ang ikaapat na paraan, bago natin bitiwan ng isang pasya, kailangan muna nating tingnan ang mas malawak na anggulo. Ang mapanagutang tao ay may konsiderasyon. Hindi siya nagdedesisyon para lang sa sarili niyang kaginhawaan kung alam niyang may ibang tao namang masasaktan o mahihirapan sa bunga nito. Isipin mong gabi na at gumagawa ka ng inyong group project sa bahay ninyo habang natutulog na ang iyong mga magulang. Sa halip na lakasan mong tugtog o magingay kasama ang kagrupo mo, pinipili ninyong magsalita ng mahina at mag-earphones na lang. May pagmamalasakit ka sa kanilang pahinga. Ikalima, ang ating pananampalataya ay hindi lang limitado sa relasyon natin sa kapwa-tao. Sakop din ito ang mundo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay isang moral na tungkulin at direktang utos ng ating paniniwala. Isang napakasimpleng paglalapat nito ay kapag may hawak kang balat ng pinagkainan habang naglalakad sa hallway ng paaralan. Kahit walang nakakakita o walang guro sa malapit, hindi mo ito basta-basta itatapon sa sulok o sa halamanan. Itatabi mo ito sa bulsa mo hanggang sa makakita ka ng tamang basurahan. Ika-anim, hindi tayo perpekto at darating ang oras na magkakamali tayo. Ngunit ang tunay na sukatan ng isang taong may pananampalataya ay ang lakas ng loob na aminin ang pagkukulang, magpakumbaba upang humingi ng paumanhin, at gumawa ng paraan upang bawiin o ituwid ang naging pinsala. Halimbawa, dahil sa pagod o stress, napagsalitaan mo ng pabalang o pasigaw ang iyong nanay o tatay. Paglipas ng ilang minuto, naramdaman mo ang pagkabagabag sa iyong puso. Sa halip na magmatigas, lalapitan mo sila, yayakapin at sasabihin, "Sorry po, nay, tay. Hindi ko po sinasadya ang aking naging reaksyon." Ikapitong paraan. Ito ang tinatawag nating moral courage o tapang na tumanggi. May mga pagkakataon na ang peer pressure o ang pilit ng barkada ay hihilahin ka sa maling landas. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay nangangahulugang kaya mong magsabi ng hindi kapag alam mong ang direksyon ay labag sa batas ng Diyos. Yayain ka ng matalik mong kaibigan na magkating classes para maglaro ng computer games o tumambay sa mall. Kahit takot ka na baka ma-outcast ka o asarin nilang Killjoy o KJ, matatag mo pa rin sasabihin na
Hindi ako pwede. Kailangan kong tapusin ang klase natin dahil ayokong magsinungaling sa mga magulang ko. Ikawalo, kapag gumawa tayo ng desisyon, kasama nating tinatanggap ang package deal ng magiging kahihinatnan nito. Hindi pwedeng isisi sa ibang tao, sa kapalaran o sa sitwasyon ang magiging resulta ng ating sariling pagpili. Ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin na maging matapang sa pag-ako ng bunga ng ating mga desisyon. Halimbawa, kunwari ay hindi ka nag-aral para sa inyong mahabang pagsusulit dahil napuyat ka sa panonood ng K-drama, kaya mababa ang nakuha mong marka. Sa halip na sabihing, ang hirap naman kasi talaga magpa-exam ni sir, o maghanap ng sisisihin ka mag-aral, tatanggapin mo na ito ay direktang bunga ng iyong maling prioridad at magsisikap na bumawi sa susunod. Ikasyam, ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita sa'yo. Ito ang pagiging buo ng iyong karakter. Kung ano ang pinaniniwalaan mong tama sa loob ng iyong puso, iyon din ang iyong ipinapakita sa iyong panlabas na kilos. Tapat man ang iyong kapwa sa'yo o hindi. Halimbawa, isipin mong naiwan ng inyong guro ang answer key ng quiz sa ibabaw ng teacher's desk habang lumabas siya sandali ng classroom. Walang ibang tao sa paligid at walang CCTV. Ang taong may integridad ay hindi lalapit para silipin ito dahil ang katapatan niya ay nakaugat sa kaalamang ang Diyos ang nakakakita sa bawat kilos niya. At ang ikasampu, na siyang pinagmumulan ng lakas ng lahat ng naunang paraan, ay ang pananatiling konektado sa pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Ang regular na panalangin at pakikibahagi sa mga gawain ng inyong relihiyon ang nagpapanatiling matalas sa ating konsensya upang hindi ito maligaw sa gitna ng mga komplikadong desisyon. Halimbawa, bago ka magsimula ng iyong araw sa paaralan o bago ka pumili kung anong strand o track ang kukunin mo sa senior high school, naglalaan ka ng ilang minutong tahimik na pananalangin upang sabihin, Panginoon, gabayan mo po ang aking isip at puso ngayon upang ang bawat desisyon ko ay maging kalugod-lugod sa iyo. Para sa inyong gawain, gagawa kayo ng inyong personal na resolusyon o deklarasyon sa isang malinis na papel. Kumpletuhin ang maikling talata na nakikita ninyo sa screen. Pumili ng isa sa 10 paraan na tinalakay natin. Ito ba ay ang integridad, pag-aalaga sa kalikasan o paghingi ng tawad? Ipaliwanag kung bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo. At isulat ang isang konkreto at simpleng kilos na sisimulan mong gawin ngayon mismo. Kasunod ng inyong resolusyon, sagutin natin ang 3 pamprosesong tanong na ito upang masuri natin ang lalim ng ating konsensya. Tingnan natin ang tapat. Ano ba ang una mong naiisip kapag naiipit ka sa isang sitwasyon? Alin sa 10 paraan ang tingin mong pinakamahirap panindigan? Ang tumanggi ba sa barkada o ang aminin na nagkamali ka? Sa pamamagitan ng pagsagot dito, mas nakikilala mo ang tibay ng iyong paninindigan. At dito lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay marami kayong natutuhan. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Paalam!